Gusto mo bang magkaroon ng dagdag income pero ayaw mo namang iwan ang trabaho mo? Hindi mo kailangan mag-resign agad o magtayo ng malaking negosyo dahil may mga income streams na pwede mong unti-unting buuin habang empleyado ka pa. Sa video na ito, pag-usapan natin ng 5 income streams na pwede mong simulan ngayon. Itong una, interest income via digital banks. Isa ito sa pinakasimpleng income stream na pwede mong simulan kahit empleyado ka. Pamilyar naman siguro tayo sa interest na nakukuha sa bangko. Pero alam mo ba na kung meron kang 10,000 pesos sa isang traditional savings account, mga 5 pesos lang ang net interest niyan sa loob ng isang taon. Pero kung nakalagay yung same 10,000 pesos sa licensed digital bank gaya ng Maribank, pwede itong kumita ng around 264 pesos net interest sa isang taon. Base sa 3.25% interest per annum as of this recording. 5 pesos versus 264 pesos. Ang laki ng difference, di ba? At kung gusto mo subukan ng Maribank, may details akong nilagay sa description below. Now, may other options din gaya ng GoTime, Maya, BPI Todo Savings at iba pa. Hindi lang digital banks ang pwedeng pagmulan ng interest income. May time deposits at bonds din na may lock-in period. Pero competitive din ang interest sa mga ito. Ang point dito, kung meron kang perang kailangan mo namang i-keep as cash, sayang kung halos walang kinikitang interest kung meron namang mas better option. Number 2, freelance or skill-based income. Bukod sa regular mo sweldo, pwede mo rin pagkakitaan yung skills na meron ka na through freelancing, tutoring, editing, bookkeeping o iba pang online services. Isa ito sa pinakamadaling income streams na pwede mong simulan dahil hindi mo kailangan ng malaking kapital. Oras, skills at knowledge mo mismo ang puhunan mo. At kung related pa ito sa trabaho mo ngayon, mas madali dahil may experience ka na. Marami akong personal nakakilala na ganito ang ginagawa sa free time nila o tuwing weekends. May dalawa akong kaibigan na accountant sa umaga, tapos sa gabi may sideline silang bookkeeping. Meron din akong kaklase na engineer, pero bukod sa regular niyang trabaho, meron din siyang project-based work online. Naging financial advisor din at nagbebenta ng HMO. Actually, naging top 10 agent pa siya after many months ng pagla-live tuwing gabi sa TikTok. So, posible talaga magkaroon ng additional income gamit lang yung skills at free time mo. Pero, hindi ibig sabihin na madali yan. Kailangan pa rin ng effort, consistency, at paghahanap ng clients at opportunities. Now, number 3, buy and sell income. Hindi mo kailangan gumawa agad ng sarili mong produkto o maglabas ng malaking puhunan para makapagsimula ng negosyo. Pwede ka maghanap at magbenta ng existing products na alam mong may demand na at may bumibili ng customers. Pwede ka magbenta ng gadgets, damit, frozen goods at iba pa. Much better kung familiar ka sa produktong ibebenta mo para alam mo rin kung paano ito i-market, magkano ang tamang presyo, at kung sino ang possible customers mo. At hindi mo rin kailangan agad kumuha ng physical store. Pwede kang magsimula sa bahay mo o via online. Kung on-site ka naman pumapasok sa trabaho at allow dito sa office nyo, baka pwede ka rin magbenta ng lutong ulam, snacks o merienda sa mga katrabaho mo. Actually, sa 2 company na napasukan ko dati, lagi akong may office mates na may ganitong sideline. May nagbebenta ng pagkain o kung ano-anong product sa mga katrabaho namin. Ang maganda rito, pwede ka pang gumamit ng pre-order or pre-selling. Alamin mo muna kung ilan ang siguradong bibili bago ka kumuha o gumawa ng products. Sa ganitong paraan, mas maliit ang kapital na kailangan mong ilabas at mas mababa rin ang chance na wala kang mabenta. Susunod naman, hindi na oras at produkto ang puhunan mo, pero yung pera mo na ang nagtatrabaho para sa'yo. Number 4, dividend income. Kapag meron ka ng emergency fund at extra money na hindi mo kailangan sa short term, pwede mo nang pag-aralan ang mga investment na maaaring magbigay sa'yo ng dividend income. Depende sa goals at risk tolerance mo, isang option ay ang Pag-ibig MP2 savings. Sa last 5 years, nasa around 7% ang average dividend rate nito. Pero kada taon, pwedeng tumaas or bumaba ang dividend rate. Kagandahan dito, pwede ka magsimula for as low as 500 pesos. Tax-free ang dividends at government-backed ang program.
Ang downside lang, 5 years ang maturity period, kaya nakalock ang pera mo. Pero kung gusto mo ng mas flexible, pero mas mataas naman ang risk at gusto mong pumasok sa stock market, nandyan ang dividend-paying stocks at the REITs. May mga companies gaya ng Meralco, Globe at Metrobank na historically nagbibigay ng cash dividends sa kanilang shareholders, usually semi-annually or annually. Pero tandaan, hindi guaranteed ang dividends at pwedeng magbago ang amount at frequency depende sa performance ng company at iba pang factors. Ang REITs naman ay mga companies na kumikita primarily mula sa income-generating real estate properties gaya ng offices at malls. Ilan sa examples dito ang A-REIT ng Ayala Land at RCR ng Robinsons Land. Required ng ating batas na ang mga REITs ay mag-distribute ng at least 90% ng kanilang annual distributable income. Kaya ang usual dividends ng REITs ay quarterly. Mabibili ang dividend stocks at REITs through stockbrokers gaya ng Dragonfly. May separate video tayo tungkol sa REITs at kung paano bumili nito. Kaya ilalagay ko na lang sa description below ang details at sa end screen mamaya. Pero tandaan, hindi porket nagbibigay ng dividends or mataas ang dividend yield ay safe na agad ang investment. Pwedeng bumaba ang stock price at pwede ring magbago o mabawasan ang dividends. Kaya invest only in something you understand at gamitin lang ang perang hindi mo kailangan for your short-term expenses. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo lagi updated sa ganitong content, like and subscribe at pakit na rin ang notification bell. Salamat! Number 5, affiliate income. Kung wala kang sariling product, pwede ka pa rin kumita sa pagpopromote ng produkto o serbisyo ng ibang business through affiliate marketing. Ito yung madalas mo nakikita sa TikTok at iba pang platforms kung saan gumagawa ang creators ng reviews at demonstrations ng mga products tulad ng damit, gadgets, beauty products, gamit sa bahay at kung ano-ano pa. Kapag may bumili gamit yung affiliate link o yung mga tinatawag na yellow basket, makakakuha ka ng komisyon depende sa product at affiliate program. May mga shopping platforms din gaya ng Lazada at Shopee na may sariling affiliate programs na pwede mong subukan. Bagay ito kung lagi ka namang online, mahilig gumawa ng content at marunong kang sumabay sa mga trends. Actually, pwede kang magsimula sa mga products na ginagamit mo na mismo. Halimbawa, may nabili kang magandang product online. Pwede kang gumawa ng honest review tungkol dito at i-affiliate mo na rin. Nagagamit mo na yung product, tapos pwede mo pa itong pagkakitaan. Pero hindi rin ibig sabihin na maglalagay ka lang ng link ay kikita ka na kaagad. Kailangan mo pa rin matutong gumawa ng content na nakakatulong o nakaengganyo sa viewers. At malaking advantage kung marunong ka ng basic video editing. At kung gumaling ka talaga sa paggawa ng product review content, pwede mo rin pag-aralan ang pagiging UGC creator. Kung saan brands or clients na mismo ang pwedeng magbayad sa'yo para gumawa ng content para sa kanila. At dahil nandito ka pa, meron pa tayong bonus na income source. Number 6, rental income. Kapag sinabing rental income, usually apartment agad ang naisip natin. Pero syempre, malaking kapital lang kailangan para makapagsimula dito. Pero may iba pa namang pwedeng iparenta. Pwedeng musical instruments, camera, tables and chairs, videoke, tools o iba pang gamit na posibleng may demand. Ang advantage nito, hindi mo kailangan magsimula sa malaking kapital lalo na kung existing mo ng gamit yung ipaparenta mo. Pero may risk pa rin ito. Pwedeng masira, mawala o hindi maibalik yung gamit mo. Kaya magkaroon ng malinaw na rental agreement, security deposit at strict rules sa ganitong business. Ngayon, sa dami ng example natin, anong income stream ang para sa'yo? Hindi naman kailangan na gawin mo lahat ang mga nabanggit natin ng sabay-sabay. Baka lalo ka lang ma-overwhelm at wala ka ring masimulan. Kaya ito ang guide. Kung may skills ka pero maliit ang kapital, pwede ka magsimula sa freelancing o pag-offer ng services na kaya mong gawin. Kung may maliit ka na kapital at marunong kang humanap ng products na may demand at customer, pwede mong subukan ang mag-buy and sell. Kung may savings o cash ka na nakatabi lang, i-utilize mo rin ang interest income para hindi lang nakatenga ang pera mo ng halos walang tubo. Kung may extra money ka for long-term investing at naiintindihan mo ang risk, pwede mong pag-aralan ang dividend-paying investments.
Kung mahilig kang gumawa ng content o mag-recommend ng products online, makabagay sa iyo ang affiliate income. At kung may existing kang gamit o space na pwedeng iparenta, pwede mo subukan ang rental income. Pumili ka lang muna ng isa na pinaka-fit sa pera, oras at skills na meron ka na ngayon. Kapag naging stable na yon at kaya pa ng oras mo, saka mo pag-isipan kung magdadagdag ka pa ng panibagong source of income. At kung gusto mo subukan yung mga digital banks o Dragonfly na nabanggit natin kanina, may mga details ako na nilagay sa description kung gusto mong i-check. Optional lang to kung trip mo. Na kung gusto mong matutunan kung paano mag-invest sa REITs at iba pang info, panoorin mo na itong susunod na video sa yung screen. Click mo na. Watch now.